ang Panginoon, magandang umaga po sa inyo lahat. Amen. Okay. Alam niyo po, nung during Yes Camp, nagtanong yung isang loob natin at nagtanong niya ganito, ano daw ang pangalan ng Diyos, God o Lord? And this is very important, mga kapatid. Nung time kasi nasagot ko yun, napaka-increase ng aking time to answer yung question. Kasi actually, ito isang theological studies. Kaya kinakailangan natin mabigyan ng panahon at naisip ko na ito yung magandang topic para hindi lamang yung yun yung tanong, and even for the rest of our youth, and even sa mga parents ay maintindihan, bakit nga ba ang tawag sa ating Panginoon? Whenever we encounter God, lagi nakarugtong yung Lord. Napansin nun? The Lord, our God. Lagi yan sa Ten Commandments, sa Shema Israel, and the rest of the scriptures, lagi yung ma-encounter yan. Pag nagsasalita ang Panginoon, every time na nagpo-command siya, the commandments of the Lord your God. Okay? Pag-uusapan natin yung katotohanan ito, para tayo ay makilala natin ng lubusan yung Diyos na sinasamba natin. Okay, as Christian, tayo ay naniniwala sa iisang Diyos. Malinaw ba yun? Hindi tayo polytheist. Alam niyo ba yung polytheist? Yung marami siyang Diyos na sinasamba. Ang Greek, ang Egyptians, ang iba pang mga, marami silang mga gods and goddesses. Kaya nga, even ang Roman Catholic, sinasabi lang nilang monotheist sila, pero polytheist sila kasi ang daming Diyos-Diyosan, ano? Polytheism yun maraming Diyos-Diyosan. Tayo, naniniwala tayo in only one God. And that God is the God of the Bible. Maraming nagsasabi ng tungkol sa Diyos. Pero ang tanong doon, mga kapatid, okay, makatrap. Kasi may magsasabi sa inyo na, pare-parehas lang ang Diyos natin. Hindi po. Ang Diyos ng Biblia ay hindi Allah ang pangalan niya. Hindi Buddha. Hindi siya Krishna o whatsoever. Meron siyang meron ibinigay si God sa atin kung paano natin siya i-address. At yun yung pag-uusapan natin mamaya. We believe in only one God. Sa may Bible, i-reveal ng Panginoon ang kanyang kung paano natin siya i-address properly. Ang Diyos ng Biblia, tatandaan nyo, He is a universal God. He is absolute. Hindi yung medyo-medyo ang kanyang pagka-Diyos. He is the absolute God, absolute ruler, uncreated. Isa yan sa mga pinagtatalungan no? Sino gumawa kay God? Ano gumawa kay God? He is uncreated. Sabihin nga ninyo, uncreated. Uncreated. So, kaya nga siya creator Kasi walang gumawa sa kanya. Siya ang lumalang sa lahat ng bagay. Okay? Yan ang Diyos ng Biblia. Uncreated, universal, eternal, absolute, unchanging. Yan, isa sa mga importanteng aspeto ng ating Diyos yan. Yung Diyos ng Biblia, hindi po siya babago. Okay? He is the same yesterday, today, and forever. Kaya kung kinamumuhian niya ng Old Testament ang same-sex marriage, kinamumuhian niya yun pagpahanggang ngayon. Hindi siya nagbabago. Hindi dalawa, hindi siya double standard. Iisa lang ang standard ng ating Panginoon. Kung kinamumuhian niya ang kasalanan ng Old Testament, kinamumuhian niya ang kasalanan pagpahanggang ngayon. Hanggang future yan. So ang Diyos natin ay unchanging. Hindi siya nagbabago. At ang Diyos ng Biblia ay self-existent. Okay. So ngayon, hindi siya nakadepende sa mundo para siya ay mag-exist. Hindi siya nakadepende sa panalangin mo. Kasi naalala ko yung mga Greek mythology Kinakailangan mag-pray ka sa mga goddess nila, otherwise parang hihina sila. Parang mawawalan sila ng powers. Si God, hindi niya na kailangan natuloy.
He can exist even without us. Nabubuhay siya, hindi siya dependent sa atin, hindi niya tayo kailangan, tayo ang may kailangan sa Kanya. That is the God of the Bible. Nakuwatan. Okay. So, any other God na sinasabi ng ibang religion ay product lamang yon ng kailang mga imagination. Ang Buddha, ang Allah, ang Krishna, magdagdag pa kayo, lahat ng iyan ay tatang-isip lamang ng tao. Okay? Kaya nga kung ikaw ay maniniwala ka rin lang sa Diyos, medyo rinawin mo yan. Sinong Diyos? Marami nagsasabi na, ako naniniwala ako sa Diyos. Ay di magkalilawan tayo yan. Sinong Diyos yan? Baka yung Diyos na sa isip mo, yung generic God. Alam niyo sa Mormon, di ba? Meron yung compass nila, tapos meron G. Tinanong ko isa sa mga member nila, ano ibig sabihin mo? Yung G pala na yung generic God, kahit na sinong God. Kung Buddhist ka, kung Muslim ka, kung Christian ka, kung atheist ka, kung sarili mo ang Diyos mo, yun, siya yun. So hindi ganoon ang Diyos sa Biblia. Hindi po siya ecumenical. Siya is the only one true God. Universal. Yan po ang Diyos sa Biblia. Kaya hindi natin yan ang mga anak, lalo na kayo mga yun. Kailangan maging malinaw yan sa inyo. Sino Diyos ang pinapaniwalaan natin? The God who reveals Himself in the Bible. Okay? Malinaw yun. Okay, mag-proceed na tayo. Sa may Bible kasi, ang mga encounter nyo itong mga pangalan na ito na inattribute nila sa Diyos. Pero ito ay hindi talaga to exactly the name of God. Ito po ay, alam niyo mga tao kasi nito, kunyari si Abraham, tinawag niya si God na Jehovah Jireh kasi na-experience niya si God na nag-provide. Nung time na isa-sacrifice niya si Isaac, nag-provide si God ng ram. So, tinawag niya yung lugar na yun na Jehovah Jireh kasi ang Diyos ay nag-provide. So, it is based on human perspective. Ito ay base sa kanyang experience with God. Tinawag niya si God ng ganon. Pero but God cannot be contained only in that name. Okay? Hindi mo siya po pwedeng i-contain sa limited na description. Yun ang Diyos ng Biblia. Kailang Moses, yung bitter waters of Mara, nung tinanggal ni God yung pait nun, tinawag nila si God na Jehovah Rapha. Kasi naranasan nila si God pero pwede kong pagaling. So, karanasan nyo ng tao in human point of view. Ito pong mga names na to ay ano nila kay God, na-attribute nila kay God dahil naranasan nila si God. Yan yung mga experiences nila si God. Pero hindi yan yung si God, hindi si God na nagsabi niya na, ito yung pangalan ko na the way you address me. Hindi yan ganon. Yan yung tao ang nagandyan kasi nakilala niya si God. Okay? Katulad ng Jehovah Nissi, nung time na, nung sila naglalakbay from kalalagpas lang nila ng Red Sea crossing, and then inatake sila ng mga Amalekite sa likod. And then si God, binigyan sila ng tagumpay. Di ba? Yung itataas yung kamay ni Moses. So, itinaas nila yung kamay ni Moses kasi pag bumaba yung kamay ni Moses, natatalo sila. Pero pag natataas, nagtatagumpay sila. So, natalo nila yung mga Amalekites. At tinawag nila si God doon. So, dahil sa victory na yun, Jehovah Nissi. The Lord's our wonder or the Lord's our victory. Okay? So, mga karanasan ko ng tao, Yahweh Makades, the Lord who sanctifies, Yahweh Shalom, ang Diyos ang ating kapayapaan, Yahweh Elohim, the Lord our God, Yahweh Shidkenu, the Lord is our righteousness, Yahweh Rohi, the Lord is my shepherd, sa may Psalms 23. Okay? So, ganun nila kasi nakita nila si God na ganun eh, ay shepherd si God, so tawagin ko siyang the Lord is my shepherd, Jehovah Rohi. And then, Yahweh Shammah, ang presence ng Panginoon ay sumasa atin, Yahweh Sabaoth, the Lord of Hosts. Elohim ay usually ang tawag nila sa Diyos. El Shaddai, tawag nila is Almighty God, in time ni Abraham. Adonai is Lord. El Elyon, and then El Roy,
the God who sees, ito nung time ni Hagar, El Olam, and El Gibor, the mighty God. Okay, so ngayon, yan po ay human point of view. Nakita nila si God na ito yung Diyos ng aking nakilala, nagpakilala siya sa akin sa ganitong paraan. Pero you cannot contain God in that single name. Kasi si God is self-existent, He is self-contained. Okay? Siya yung buo ng buong universe. Ngayon, meron bang instances sa Old Testament na si God ay talagang siya mismo ang nagpakilala? Okay, meron yan. Actually, yan po yung time ni Moses sa may burning bush. Noong time na yon, ay tinawag ng Diyos si Moses nung siya ay papastol ng lupa ng kanyang biyenan. And then, sa land of Midian. And then, naging curious siya, nakakita siya ng isang bush na nag-aapoy na hindi susulok. And then, doon siya kinausap ng Panginoon. Na hindi nagkataon na napunta doon si Moses. Hindi nagkataon na doon napunta yung sheep at inanap niya lang. Si God ang nag-appoint kung bakit siya nakarating sa lugar na yon. Kasi si God magpapakilala sa kanya at si God isusubo siya sa Egypt para palayain ng kanyang bayan sa slavery. Okay? So nakita nyo, no? Ang Diyos sa Biblia, hindi siya yung parang mamumula. Siya yung nag-a-appoint ng lahat ng pangyayari. Walang bagay sa ibabaw ng lupa na lingid sa kanyang kaisipan. Walang isang single na buhangin na lilipad sa papawirin ng hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Siga na nagsasabi kung ang buhok mo malalagas na o yung prutas ay babagsak na, siga na nagsasabi nun. Siya ang nag-appoint ng lahat ng bagay sa ibabaw ng daigdig. Ganyan ang Diyos ng Biblia. Ngayon, of course, tatandaan po natin yung eksena rito kasi isusubo ni God si Moses sa Egypt. And Moses was raised sa palace ng Egypt. Inalagaan siya ng reyna doon eh. Siya yung nagpalaki sa kanya eh. Kaya lumaki siya sa kultura ng Egypt. Alam niya ang Egypt. Alam niya ang Diyos-Diyosan ng mga Egyptians. Na maraming Diyos-Diyosan ang Egyptians. Diba? Kasi polytheism sila eh. Meron silang si Gadra, si Ra, yung sun god, si Osiris, the god of the underworld. May asawa pa yun si Osiris, si Isis. Yun ang asawa niya ang underworld. Si Horus, anak daw nila ito, pero god of the sky. Kita mo yung mga kwento nila. Si Seth, ito naman yung parang warlord nila ito eh. Si Anubis, ito naman yung nag-aalaga sa mga bangkay. So may mga gods lahat, marami pang iba. Meron silang goddess ng fertility, may gods na ng mga mountain, may gods na ng mga ganito. Yan ang polytheism. But tayo, yung God of the Bible is only one true God. And He is universal. Hindi lang siya para sa mga Egyptians, hindi lang siya para sa mga Israelites, siya ay para sa lahat ng nilalang. Okay? Siya ay ng Diyos. Okay? So ngayon, hindi mo iisip, isusubo siya doon sa Egypt na kung saan siya naggaling, and then, alam niya yung mga Egyptians may mga pangalan. And then, siyempre, yung mga kababayan niyang Israelita roon, siyempre, nasanay lumaki na sila doon, pero 430 years, 4 centuries may higit. Nung panahon nga ng Hapon, kailan lang yun? Ha? Panahon ng Kastila, ilang taon na yun mula ngayon? Sila, nag-stay sila ng 430 years, napakahaba nun. Sa panahon iyon, natutunan na lahat ng kultura ng Egypt. Tama? Yung anak mo, apo mo, apuhan mo, naglakihan na doon sa Egypt. So yung mind nila, Egyptians na talaga. Yung kanilang mga ways, Egyptians na talaga. Kaya nga nung hinangos na sa Egypt, talagang grabe yung tatak ng Egypt sa kanila, naka-imbelda sa puso nila eh. Ang hirap ng tanggalin. So ngayon, isusubo ni God si Moses sa Egypt
And then, siyempre, magtatanong yung mga kababayan niya, oh, si God, yung Diyos ng ating mga ninuno, ang Diyos ni Abraham, at saka Diyos ni Isaac, ni Jacob, palalayain daw kayo, kaya yung pinadala ito. Siyempre, magtatanong sila, anong pangalan ng Diyos na nagsuko sa iyo? O, yun ang tanong ni Moses. Kaya sabi ni Moses, nung kinukomisyon siya ni God, ito yung tanong niya kay God. And Moses said to God, behold, I am going to the sons of Israel, and I will say to them, the God of your father has sent me to you. Now, they may say to me, what is His name? Anong pangalan ng Diyos na yan? Ano po ang sasabihin mo sa kanila? Sabi ni Moses. O, diba? Tama lang naman eh. Ano po yung sasabihin nila? Kasi maaaring nila siya paniwalaan. Kaya mga kababayan. Kasi sanay na sila na ang mga lahat ng Diyos ko may pangalan. Sinong Diyos yan? Okay. Ngayon, paano sinagot ni God yung tanong na ito? Okay. Ganito po ang sagot ng Panginoon sa kanila. Pakibasa na. Ano sa Tagalog yung I am that who I am? Ako, I see, ako nga. Yan ang Tagalog niyan. Kaya sabihin mo sa kanila, si ako nga ay ang nagsuko sa iyo. Parang medyo, kung ikaw yung utosan ni ganang gano'n, medyo, Lord, medyo kung malabo. Sinusuko ko niya ako nga. Hindi magkakawalan siya nun. So, medyo pero alam mo, ano yan eh, tama yan eh. Ano ang ibig sabihin kasi ng statement na yan? Yan bang statement na yan ay pangalan? Hindi, no? Hindi siya pangalan. It is the statement of refusal to define himself. Walang pangalan na po pwedeng mag-fit sa kanya. Kaya nga ang sinabi niya, I am that I am. Ang ibig sabihin niya, I shall be what I shall be, or He is who He is. Ang ibig sabihin niya mga kapatid na He is beyond human definition. You cannot express Him, you cannot contain Him in one single statement. Kunyari, siya yung Diyos na ganito. Hindi mo siya pwede i-contain na ganun. Siya yung sumasa lahat eh. Okay, so iyan ang isang ibig sabihin ng I am that I am. He cannot be defined by human language. Wala kang po pwedeng i-ano sa pangalan ng Diyos. Pangalawa, as a general rule, lahat ng Diyos may pangalan. Why? Kasi sila ay creatures lang. Tao lang ang naggawa sa kanila at tao lang din nagbigay ng pangalan sa kanya. Kunyari, gumawa ko ng rebuto na parang bata o tawagin ko siya Santo Niño. Sino sabi Santo Niño? Yung gumawa. Kunyari, manililo ko, gagawin mo parang babae, nakungay ang mata. Tawagin ko siyang Mary, Virgin Mary. Bebenta ko. Wala ko nagsabi ng Virgin Mary yun eh. Diba? So yung maker, yung idol maker, siya yung nag-define kung sino siya. O ito pangalan ito, bakal ha. Ito pangalan nito, Milkum. Ganon. So, ang Diyos cannot be defined. Okay? He cannot be defined by man. So, ang implication kasi, once you define God in a single name, ibig sabihin, siya ay creature lang. Pangalawa, He has limitations. Kasi God, hindi siya creature. Uncreated siya. Pangalawa, infinite siya. Wala siyang limitations. Paano mo siya describe? Kaya kita mo yung mga ginagawa ng tao sa idols, lalagyan nila ng parang mga sinag-sinag yung mga birthday nilang gano'n, na kailangan gagamitin natin ginto o pila, gusto naging natin brilliant para magbukas ang glorious. Attempt ng tao to define the glory of God. Lumalabas mo rin na foolish. Diba?
foolishness ang outcome. Gagawa mo ng damit, yung Diyos-Diyosan, pagkaganda, kung ano-ano mga pakiskat-pakiskat na nalagay yung ganyan. Human imagination. Gagawa ka ng Nazareno na kailangan nakahiga siyang ganun, kailangan negro siya. Bakit negro? Bakit negro yung Nazareno? Hindi ba yung tataka nun? Niloloko tayo ng mga idol maker eh. Kung ano yung gusto niya kasi, hindi masusunod. Kasi siya nag-define. At hindi mo po pwedeng gawin sa totoong Diyos. He cannot be defined. So ngayon, ito ay hindi pangalan ng evidence description, but a statement of incomprehensibility. God is incomprehensible. God is infinite. Kaya iyan ang sinabi niya primarily kay Moses. I am that I am. Anong pangalan ang ibibigay ko sa iyo para isugo kita? Anong pangalan? Ano? Wala. Okay. So ngayon, tatandaan po natin ang I am who I am, or He is or He is who He is, or I shall be what I shall be. So ang ibig sabihin nun, He is not definable because He is the self-existent one. Siya ang creator ng lahat ng bagay. Walang bagay na nag-exist sa mundo na hindi niya nilikha. Siya ang source ng lahat ng bagay. Sa kanya nagmumula pati ang pag-ilog ng daigdig, na natili yung distance ng sun sa earth, yung distance ng moon sa earth, yung distance ng mga planet, lahat ay nag-hold dahil sa kanya. Siya ay nagpapaihip ng hangin, siya ay nagbibigay sa atin ng ulan, kaya mayroong tubig sa mga dagat, sa mga ilog dahil sa kanya. Siya ay nagpapakain sa atin sa araw-araw, nagbibigay ng lakas sa atin, nagbibigay ng liwanag ng ating mga paningin. Yan ang Diyos ng Biblia. Okay? And He is the definer of all things. Kaya nga hindi mo siya po pwedeng i-define. Okay? Ngayon, He governs, but and is not governable by man. Tatandaan mo yan. Hindi ikaw ang mag-decide kung ano ang damit niya. Bibihisan ko kaya siya, kawawa naman siya, wala siyang kandila, kirikot ko ng kandila. Ay, kailangan lagyan ko ito ng bulaklak para naman magmukha siyang ano. Tapos paglantanin ng bulaklak, kawawa naman siya, lantanin ng bulaklak mo. Diba? Hindi ikaw nag-decide kung sino siya. Hindi kanya kailangan para mag-exist siya. He is self-existent. Naintindihan niyo? Yan ang Diyos ng Biblia. Okay. And then, pagkatapos ng encounter na yun, finally, sinabi ni God. Di ba? Kaya sabi niya, I am that I am. I am has sent you to, ano? Ako, si I am ang nag-send sa'yo. Okay. And thus, ito yung karugtong. And thus you shall say to the sons of Israel. Basahin na ninyo? Basahin nyo? Y-H-W-H. Basahin nyo? Teka muna, nilagyan nyo ng vowels eh. Wala namang vowels yun eh. Basahin nyo, basahin nyo. Eh, parang may vowels ang book eh. O, yan yung, alam nyo ba, sa English translation natin, kasi nga hindi siya walang vowel, ang nilagay na lang natin Lord. Kaya nga meron sa may Bible na Lord. Lahat ng Lord, na nakita nyo na puro caps ka ha. Sa may Bible, observe yung Bible nyo, merong small letter na Lord. Ibig sabihin yung Lord na yun yung mga tao lang. Pero pag nakakita nyo sa may Bible translation ninyo na Lord, puro caps lock, yan yung pangalan na yan. Kasi napaka-limited ng language ng tao, he cannot even define God. He cannot translate nga yan eh. Alam niyo ba, sa Israel, kapag sinusulat nila yan, kunyari, magta-translate, mag-ilimbag sila ng ano, ang sobrang taas ng paggalang nila sa pangalan nila, dahil ano na Diyos yan eh.
Maliligo sila. Every time na encounter nila yung word na yan, maliligo sila. Hindi mo papalitan damit, pati yung pen nila papalitan nila. Ganun sila, ganun kataas ang paggalang nila sa pangalan nila. Magpahanggang ngayon, alam niyo ba, ngayon may English translation na, ayaw nila lagyan ng vowel, yung God. G_D. Pag nababasa na, iniiwasan nila yung maglagay ng vowel. Yung mga Fudyo, magpahanggang ngayon. Okay? So ngayon, ito yung original namin yan, texto, nalagyan ito kay writer. Okay. So, ang pagbasa niyan, tayo kasi magbinabasa natin from here, papuntang gano'n, di ba? Sila, magbabasa pa gano'n. So, ito sa kanila ay Y or V, ito ay H, ito ay V or W, ito ay H. So, dalawa yung H, ito. Ito, yun. Okay, yan yun. Kaya, para lang, ito kasi dahil na ito ay Y, o pwede rin siyang J. Yan yung iba't ibang pwede ma-form. Kasi itong yod na ito, pwede siyang jod, pwede siyang yod. Itong V na ito, itong V na ito ay wow, o kaya vav. Ganyan nila pinopronounce sa Hebrew language. So, kaya, para lang mabasa ng mga translator, para lang maintindihan natin, tayo, pamilya na sa Yahweh. Yung mga Jehovah's Witnesses, pamilya siya sa Jehovah, di ba? Actually, galing dito yan sa formation. Ito yung ginamit ng Jehovah, JHBH. Tayo ang ginamit ng mga translator, YHWH. Pero po pwede rin ito, YHBH or JHWH, po pwede rin yan. Kasi parehas yung J at Y, parehas yung V at W. Ang tawag po dyan ay tetragrammaton, 4-letter word, na pangalan ng Diyos na walang vowel. Ngayon, for the sake na para lang mabasa natin, maintindihan natin, ma-pronounce natin, yung mga translator nilagyan nila ng vowels. Etong YHWH ay nilagyan ng A, nilagyan ng E. Nabasa natin Yahweh. Ang mga Jehovah's Witnesses nilagyan nila ng E, O, A. He, O, Pa. Kaya nabuo yung Jehovah. Pero alam ng mga Jehovah's Witnesses na iyan yung original or yung tetragrammaton. Alam nila yun. Na para lang ma-pronounce. Kasi nga, hindi mo ma-pronounce eh. Ha? Tama po ba? Nakakaintindihan tayo. Kaya kita nyo, no, ngayong naipopronounce na, nilalapas tangan ng mga tao pangalan ng Diyos. Pero ingat-ingat sila dyan, hindi na talaga walang bawal talaga yan. Ngayon, ito yung buong word, sabi, the God of your fathers, and that you shall say to the sons of Israel, the God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob, has sent me to you. So, for the sake ng ating discussion, ito kasi yung mas sanay tayo Yahweh. Okay? Mas sanay tayo doon sa mga na yun. So, tawagin natin siyang Yahweh. At pwede naman siyang tawagin ng Jehovah. Walang problema doon. Even yung mga Jehovah's Witnesses, o pwede ba tawagin Yahweh? O pwede rin, alam nila yun. Pwede. Kaya na kasi pangalan ng religion ng Jehovah, kaya siyempre bagay sila sa Jehovah. Okay. So ngayon, ito ay Lord sa atin. Okay? Kaya kung titignan mo yung, kaya nga mahalaga yung original yung transcript. Nakikita niyo doon yung original Hebrew, papaano siya sinulat, nakikita niyan. Lord. Lord yan sa atin. Kaso may problema tayo sa Lord. Ang alam natin may Lord kasi sa mundo maraming Lord eh. Yung King's Lord, yung mga kabinet niya Lord, yung mga daming Lord, lahat mga high officials niya Lord. Lord lahat yan eh. So ngayon, kaya ang ginawa ng translators ng English is all caps lock. It pertains to God. Okay? Tignan niyo yung mga Bibles niyo kung may bahay assignment niya. So, He is the God of our fathers, sabi ni
The God of your fathers, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of Jacob has sent me to you. And this is my name forever, and this is my memorial name all throughout generation. Kaya mula noon, ganyan na nila ina-address si God. Yan yung name na in-endorso ni God. Papaano siya i-address? Ang hirap basahin, ano? Paano nila binabanggit yan? Wala nakakalam kung anong tamang pronunciation except yung mga ancient na Hebrews. Siyempre, naipasa yan hanggang sa present. Naipasa nila yan. Naipasa nila yung mga kulture nila doon. Okay? Kahit na anong attempt na i-total exterminate sila, na-preserve pa rin ng mga Hudyo. Okay. So, kaya nga, the Lord our God, ang God is the being. Ang Lord ay tumutukoy na sa recognition natin na ang Panginoon, yung Diyos natin, ay may kapangyarihan sa atin. Kaya lang siya tinatawag na Lord. Kasi we recognize His authority as our ruler, as our master, as our king, as our Lord. He has authority over us. Amen. Yan ang ibig sabihin ng Lord. Pero pag pinag-usapan natin yung God, He is the Creator. Tinatawag natin siyang Father. Pero pag sinabi mong Lord, iba kaya magkarugtong lagi yan. The Lord our God. Hindi lamang siya basta Diyos, He is Lord. He has authority. He is your ruler. Okay? He is our governor. Parang ganito, yung Queen ng England. Queen. Pero the way they address her, what? Her Majesty. Pero the same person ba yun? Yes. Magkaintindihan tayo. The Queen, Her Majesty, walang problema tayo doon. Kasi it is the way papaano niya address ang nasa position. Okay. Ang Diyos ng Biblia, katandaan nyo, lalo kayo mga youth, mga anak, ang Diyos ng Biblia ay one God. Okay? One God. But three different persons. Nakakalito, no? Kasi nga naman, tao nga tayo. Hindi tayo Diyos. Hindi natin talaga mahihirapan yung mind natin na sanay tayo na ang isa ay isa, ang tatlo ay tatlo. Nasanay tayo sa ganung thinking. So ngayon, ang triune God, ang Diyos ng Biblia is triune. Ibig sabihin, three person. Hindi po siya three gods. Ano nga rin yung triune God? God the Father, God the Son, and God the Holy Spirit. Noong Old Testament, hindi pa nila kilala si Jesus. Hindi nila kilala ang Holy Spirit. Ang alam lang nila, God the Father. Pero pagdating ng New Testament, nagpakilala, sinugo ni God yung anak niya at nagpakilala si Jesus. Na kaya nataranda kong Israel Oh, may anak pala. Para nila matanggap yun. Mas lang nila matanggap, may yung Holy Spirit sa person. So nagkaroon talaga ng matinding clash nung panahon na yun at nabasa niyo naman yung Bible. Kaya ang daming talagang nag-contradict kay Jesus. Tatandaan po natin, the God of the Bible is one God. Ang tawag sa Kanya is triune God. Bakit triune God? Kasi three different persons. Magkakaiba po sila, pero equal sila in power, in authority, in substance, in being. Ang God is 100% God. Ang Son is 100% God. Ang Holy Spirit is 100% Holy Spirit. Hindi po half-half. Hindi po one-third, hindi po ganun. Okay? Si Jesus ay hindi kalahating tao, hindi siya kalahating Diyos. He is 100% God and He is 100% man. Yan ang uniqueness ni Jesus. Kaya nga unique siya. He is man and at the same time He is God. Hindi siya yung sa Greek mythology na demigod.
Alam niyo yung sa kanila kasi yung mga Diyos-Diyosa nila nakitalik sa mga mortal men. O ang anak nila, demigod. Parang half-God, gano'n. Si Jesus hindi po siya demigod. He is 100% God and He is 100% man. Okay. So ngayon, ni-reveal, kaya nasa Book of John, ang Book of John is very important kasi it is the revelation kung sino si Jesus. Sa may chapter 1 pa lang, ni-reveal na doon, in the beginning was the Word. O, si Jesus pala yung Word. Ano ibig sabihin ng Word? Bakit kaya tayo person tayo, hindi napansin? Bakit ka person? Kasi ginagawa ka sa aming image ng Diyos. Yung person ng Panginoon, doon tayo tinopya yung person natin. Etong katawan natin, ano to alam niyo ba ang pagbabasihan mo, itong human body, wala itong pinag-iba sa atin sa hayop. Kung titignan mo yung mga chemical elements nito, parehas sa hayop yung bilang niya. Pero, ang pagkakaiba natin sa hayop, we are person. We can communicate. Why? Kasi si Jesus ang word Kaya na pala meron tayong ability to communicate. Kasi si Jesus yung pinaka-communication ng tao. Si Jesus ay siya yung pinaka-communion ng Diyos sa tao. Kasi man cannot commune with God. Si Jesus yung, kaya nga mediator siya Siya yung word para maintindihan natin ng Diyos. Siya yung nagpaliwanag tungkol sa may Father. Siya yung pinaka-communication between the sinner and the Holy God. Si Jesus po yun. Kaya ang mediator ng tawag sa Kanya. Okay. In the beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was God. Wow. Ito po yung mabigat na statement. Nakasama niya na si God the Father from the very beginning. Si Jesus. Kaya nga hindi po siya created. He was with the Father from the very beginning. Nakikita niya si God face to face. Okay? He was in the beginning with God, and all things came into being through Him. Lahat daw ng bagay ay nilikha sa pamamagitan ni Jesus. Lahat ng nakikita ng iyong mga paningin, ang mundo, ang puno, ang mga hayop, ang kalawakan, ang mga planes, lahat ng iyan ay nalikha sa pamamagitan ni Jesus. Okay. So ngayon, and apart from Him, nothing came into being that has come into being. Walang bagay na kunyari, nagkaroon ng mundo ay hindi yan magkakaroon kung wala si Jesus. Okay, malinaw ba yun? Okay. Kaya nga, katandaan natin, ang Diyos ay isa. Kaya nga nung time ni Philip, nagtanong si Philip sa may John chapter 14. Nagtanong si Philip, sabi niya, Lord, show us the Father, and it is enough for us. Nakita namin si Father, yung God the Father. And then, sabi niya sa kanya, Philip, ang tagal mo na akong kasama, hindi mo pa rin nakikita ang Ama. Why? Bakit ganun statement ni Christ? Kasi iyon po yung sinasabi na the fullness of the Godhead dwells in Him bodily. Nasa Kanya nananahan ang God the Father, and God the Son, and God the Holy Spirit. Oh. Sa atin kasi ng mga tao, hirap intindihin mo. Kasi walang ganun sa atin. Kaya nag-God siya. Walang ganyan sa ibang mga religion. Amen ba? Okay. So ngayon, kaya nga alam nyo, ito, intindihin nyo ito. Ang lahat ng ating kaalaman tungkol sa Diyos ay biyaya lang ng Diyos. By no means ang tao, kung sa ganang kanya, hindi niya makilala si God. Hindi na siya makakalapit kay God by his own means. Lahat ng ating stages na nakarating tayo ngayon, nagkaroon ka ng kaalaman, natuto kang sumamba, natuto kang manalangin, lahat ng iyan ay grace ng Diyos. Siya ang tumawag sa iyo, hindi naman itong tumawag kay God. Hindi ka ang naghahanap kay God. Si God ang humanap sa iyo. Katulad yung sa yes lang, mga yun, hindi
Hindi naman kayo yung nagpunta lang doon, na-invite kayo, si God. Kasi malinaw yan sa statement ni Jesus sa John chapter 6. Walang makakalapit sa anak, maliban na dalhin ng ama sa anak. Tatandaan niyo yan. Kaya kayo, hindi kayo makakarating dyan na uupo ng ilang oras kung kayo lang sa inyong mga sarili. Si God ang nagdala sa inyo. At si God ang nag-open ng mind ninyo. Si God ang nagbigay sa atin ng power to repent. Yung Holy Spirit. Ang Holy Spirit ang nagbigay sa atin ng pag-unawa ng enlightenment. Siya yung nag-quicken ng spirit natin na patay. Siya yung nagbigay sa atin ng power to serve Him. Siya yung nagbigay sa atin ng power na maunawaan ko yung kanyang mga laws. The fact na na-receive mo ang law ng Panginoon, it is the grace of God. And He is also the reason, the very reason kung bakit ka nakapag-obey. Kasi kung tayo lang, we cannot obey God. It's impossible. For man. Alam niyo ba yung tendency ng tao kung wala ang Diyos? Ganito. Yung in-explain ni Ellis sa preaching niya, buhat nang siya ay pinalayas ng Diyos sa Garden of Eden. Isa lang tendency niya. Palayo ng palayo, palayo ng palayo, palayo ng palayo sa Diyos. Yan ang tendency niya. Wala siyang power na bumalik, lumapit kay God. Wala siyang ability na gano'n. Unless na si God ang magpupull out sa kanya. Kaya nga, kita niyo kung gaano kalaking habag kung nandito tayong lahat. Habag ito ng Diyos. Pabulusok na sana tayo. Tuloy-tuloy na sana tayo sa impyerno eh. Tuloy-tuloy na sana tayo sa vision natin, yung kasamaan natin, yung mga linggo natin, mga nakasanayan na yung mga gawin. Tuloy-tuloy na sana tayo doon eh. Kung hindi tayo nahabagan ng Panginoon, wala na. O ngayon, nandito na tayo sa estado nito na itinuturo tungkol sa Diyos, yung Diyos sa Biblia. How ka na nakorting sa takbong ito? Kung hindi si God, ang tumawag sa iyo. Kung di ang Holy Spirit ang bibigyan mo na maintindihan ito. Alam na, ako matagal na nakapagturo, na-recognize ko ito eh. Sa pagtuturo. Wala, hindi dahil sa magaling yung preacher, hindi dahil sa magaling yung pagtuturo niya, hindi dahil sa marami siyang mga paraan sa maayos sa pagtuturo, hindi. Ang Holy Spirit ang nagtuturo. Sa mga nakikinig, kay bata man yan, you cannot underestimate kay bata, hindi niya maintindihan. No! Pag sinabi mo yan, you underestimate the Holy Spirit. Hindi mo pwede sabihin ito kasi ang tumatong pinag-aralan niya may hindi English. No! It is the Holy Spirit. You cannot underestimate the Holy Spirit. Nagtatrabaho ng Holy Spirit sa siya, nakipag-communicate sa atin, nagbubulat ng mga paningin, nagbubukas ng puso at isipan. Siya yan. Na-recognize ko yan sa mahabang panahon. At yan din yung karanasan ni Philip nung siya ay nag-ebanghelyo sa eunuch doon sa road. Ang Holy Spirit nagbukas ng mind para maintindihan ng Scriptures. Amen. Wala sa effort ng tao. Not by might, not by power, but by the Spirit of the Lord. Okay. So ngayon, pagpatuloy po natin. So, tatandaan natin. We believe in only one God. We worship only one God. And that God is Trinity or Triune God. Three different persons. God is not the Son. And the Son is not the Holy Spirit. Different yung persons nila. And yet, one being, one substance. Paano yun? Malilito ka? Yes. Kasi Diyos siya eh. Tao tayo eh. Yung mind natin is napaka-finite na hindi mo maintindihan yung infinite. Tayo comprehensible tayo. Si God is incomprehensible. Kaya na ang pagkapakilala sa may Isaiah, ang aking thoughts ay hindi katulad ng thoughts mo. Napakalayo. Kung paano yung agwat ang langit sa lupa, ganyan kalayo yung pag-unawa mo. Ang daan ko, hindi yung daan mo. Kaya huwag mo akalain na ang Diyos ay katulad mo natin. It is beyond comprehension ng tao. Kailan natin ito na ipapaliwanag? By His grace. Kailan natin ito na, kaya ko lang ito na explain dahil binigyan tayo ng Diyos ng pangunawa through His revealed words. At may mga tao siya na binigay niya ng karunungan na nagsaliksik ng mga bagay at ito tayo hindi enjoy natin yung pagkasaliksik ng ilang mga kaya magpuro na ni-raise din ng Panginoon. Lahat biyaya ng Diyos.
Okay? Tingnan ninyo paano pinipresent ng Bible si Jesus Christ. Hindi siya tao, gaya ng sinasabi ng Jehovah's Witnesses, sinasabi ng mga Iglesia ni Cristo. Tingnan niyo yung statement na to. He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. Teka muna, ginuhitan ko talaga yan. Ginawa ko talaga yan, etong firstborn. Kasi mapansin mo dito may firstborn din dito sa baba. Dito, firstborn over all creation. Dito, firstborn from among the dead. Hindi ibig sabihin dito na siya yung unang pinanganak sa mga patay. Hindi po ganun ibig sabihin yan. So, hindi rin ganito ibig sabihin dito na siya yung unang ginawa ni God sa mga creation. Hindi po ganito ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin ng firstborn is preeminence. Yung supremacy niya sa lahat ng creation, yung supremacy niya sa lahat ng mga nag-resurrect. Yung preeminence niya pinag-uusapan dyan. So, He is the firstborn over all creation, for by Him all things were created. O, pareha sa may John 1:1. Sa pamamagitan niya, hindi kang lahat ng bagay. How ang naging tao lang siya ng gano'n. Okay? Things in heaven and earth. Wow! Even angels. Ang angels were creatures. Naligtas sa pamamagitan ni Jesus. Things in heaven and earth, visible and invisible. Ang hangin, sino gumawa niya? Of course, Jesus. Whether thrones or powers or rulers or authorities. Sa triune God kasi, meron silang kanya-kanyang designation. Si God the Father, yung ina-assume niya yung role ng Father as Creator. Si Jesus ang ina-assume niya yung role na the Word and the Son. Sa pamamagitan niya, hindi ka ang lahat ng bagay. Pero wala silang rivalry. Wala silang competition. They live in perfect harmony. They work together over all creation hanggang sa regeneration ng lahat ng bagay na wala silang rivalry, walang competition, walang mataasan ng kere, walang whatsoever na negative na. Yan ang tayo. Okay. All things were created by Him and for Him. Lahat ng bagay. O kaya pala dinika tayo ng Diyos pamamagitan ni Jesus dahil ikaw ay para sa Kanya. Ang sa isipin na, no? Kayong mga yun. Kaya pala kayo nakarating dito dahil meron kayong gagampanan. Ika? Meron kayong special role, special place sa kingdom ng Panginoon. At ito yung vision ninyo na dapat yung malaman. Okay? So, He is before all things. Wala pa ang lahat ng bagay na doon na si Jesus. Kasama siya ni God face to face. Okay? In Him, all things work together. Ibig mo sabihin, ang lahat, pati ang mga planets, lahat nag-uod. Kung wala pala si Jesus, lahat pa mag-iwalay, lahat na sampula. Even yung atoms natin, di ba? Ito, binubuto ng mga atoms. Yung atoms, pag nag-band, naging molecules. At yung mga molecules, pag nagiging cells ba yun? Tama ba ako sa mga, may mga ano tayo dito, may mga student tayo ng medicine. Di ba? Kung wala si God na nagbuhod ng lahat ng bagay, sasampulatan lahat. Even yung sun, yung gravity natin, ako magliliparan tayo, sasambulat tayong lahat pag wala si Jesus. Isipin niyo yung pasalamat kayo, tapos sabihin naman ng Diyos, hindi to si Jesus. Kaya nga sila tayong hindi na yun, they cannot deny the truth. All things work hold together sa pamamagitan ni Jesus na siyang gumawa ng lahat sa pamamagitan niya ginawa ang lahat ng bagay. That's the wonder of our Lord Jesus Christ. And He is the head of the body, ang church. He is the beginning, sa Kanya nagmula ang lahat, the Alpha, and the firstborn from among the dead. Siya rin kauna sa mga namatay. At tayo sunod tayo doon. So that in everything, yan na po yung sinasabi, that He may have what? Preeminence. Siya yung una, lagi, sa lahat ng bagay. Yan si Jesus. Yung kanyang supremacy over everything. He is the ruler over all the things of the earth, sabi sa Revelation. Kaya ngayon, alam niyo ba, maraming struggle yan ibang mga Christian eh. How come na si Jesus, ruler siya, si Mayor? Yes! Otherwise, hindi siya subject sa judgment kay God. Lahat, under sa kanyang rulership.
Wicked man yan o good na leader yan. Lahat yan naharap sa judgment throne of Christ. Okay. For God, ito ang pinakamagandang part. For God was pleased to have all His fullness. What? Oh! Na kay Jesus yung fullness ng deity ng triune. At pinatunayan niya sa Colossians. Ito, Colossians chapter 1, ano? Verse 15 to 19. Sa Colossians 2, verse 9 to 10, ganito nakasabi. In Him, or in Him, all the fullness of the deity dwells in bodily form. Yung katawang tao ni Jesus. Kaya nung katawang tao siya, hindi siya hiwalay sa Holy Spirit, siya hiwalay sa Father. Nandoon yung triune God sa kanyang katauhan. And in Him you have made complete, He is the head over all rule and authority. Walang known na authority sa mundo na hindi galing sa Kanya at hindi para sa Kanya. Siya ang nagbigay. Kaya nga itong halala na ito mga kapatid, ang lulok-lok dyan, kung sino man yung nilagay ni God, in-appoint mo. Instrumental lang tayo ng mga bumoto. Kaya kung bumoto tayo, kayo mag-away-away na. Kasi ang masusunod niya si God eh. Okay? Ngayon, kung wicked yung upo dyan, may nagtanong kayo sa akin yan eh. Paano, Pastor, kung ang manalo ay ganito? Masama siya. O, tulad siya ng Panginoon, ang problema po. Lahat dadaan sa justice ng Panginoon Diyos. Tulad ang lahat ng tao, pinuno man o ano, ayon sa kanyang mga gawa. Magsusunod sila kay God. Okay? Kasi lahat ng authority, lahat ng rule, galing doon sa Lord. Amen? Eh dahil kay Jesus, nagkaroon ng mga authority because of Him. Okay. Kaya nga, tignan niyo ang Lordship ni Christ. Natandaan natin, yung God of the Bible is one God and one Lord. Amen ba? Yan ang tayong God. Ang ibig sabihin ng one God, one Lord, si God ay God, ang Father ay God, ang Son is God, ang Holy Spirit is God, the Father is Lord, the Son is Lord, the Holy Spirit is Lord. Nagkakaintindihan ba tayo? There's only one Lord. There's only one God. Okay. Dito, pinakita dito, kasi Jesus kasi yung pinaka-communication sa atin eh. Actually, siya nag-isasalita doon sa Mount Sinai. Kasi siya yung Word. Okay. Therefore, God has highly exalted Him and given Him the name which is above every name, that at the name of Jesus every knee bow down, and those in heaven and those on earth, and those under the earth, and every tongue should confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of the Father. Kanina, di ba? Ano ang sabi kanina doon sa kaninang last statement? For God was pleased to have all His fullness dwells in Him. Napiplease ang Panginoon. Dito naman sa may next statement ng sa Philippians, to the glory of the Father. Kaya pag tinawag ko si Jesus na Lord, you also tinatawag mo na si God the Father as Lord and the Holy Spirit as Lord. Pag nag-pray ka kay Jesus lamang, you also pray to the Father, you also pray to the Holy Spirit. Nakikita tayo. Kasi yung fullness ng God na sa Kanya. Amen po ba? Amen. Okay. Kaya nga, ito yung ang Holy Spirit eh. Kasi kita mo si Jesus, ang ganda ng trabaho ng triune God eh. Yung anak, ang nagpakilala sa Father. Kasi hindi talaga nila kilala ang God the Father. Maliban yung galing sa may Father, ng magkatawang tao, makipag-communicate sa atin, para lang ang ituro sino si God the Father. At yan ang ginawa ni Jesus nung turo siya noon. Okay? Kasi nakita niya si God, face to face, nakita niya si God. Pinakilala niya. At ang nagpakilala rin sa anak ay yung ama, ang nag-testify, na anak ko ito. Di ba? At yung anak din, ang nagsabi,
Sa third person, sa Holy Spirit. O pagkaalis mo, ang Holy Spirit ng dating, yan ang gagawin niya. Okay? So, yun ang trabaho ng tayong God. Pag tayo nag-worship, alam mo ba, ang worship natin, you cannot worship without the Holy Spirit. Otherwise, buti kila makakapakinig ng prayer niya. Kaya na tayo we always pray in Jesus' name kasi siya dadaan, siya yung tanging daan eh. The only communication, the only way, si Jesus lang yun. He is the only mediator. Hindi po si Mary ha, mga anak. Hindi si Mary ang mediator. Si Jesus lang, wala nang iba. Si Mary hindi po siya Diyos. Amen ba? Amen. Hinabi ko lang ito kasi marami pang ilabas ninyo na baka akalain nyo Diyos si Mary. Eh di, ang Roman Catholic po ay Trinitarian din. Naniniwala rin sa tatlong perso ng Diyos. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Nasaan si Mary doon? Kung ipipilit mo si Mary doon, eh tetra na sila. Hindi na sa triune God. Tetra God na sila. Apat na eh. Tama. Pero ang confession ng Roman Catholic is Trinity God. Naniniwala siya sa Trinity God. So, sila mismo, dito, hindi nila alam, ang ilan sa kanila, hindi Diyos si Mary, hindi Diyos si Mary, dito sila eh. Mga pari mismo. Okay? Pero sa main doctrine nila, si Mary is not part of the Trinity God. Kasi yung Trinity God, sila lang God eh. How kami naging God si Mary? Kaya nga nung nabasa ko yung libro, kung meron kayo makikita yung Legion of Mary, meron ako nun eh, kasi kung bago dito kami sa cellphone eh, merong nakaiwan doon eh, ng libro na Legion of Mary, nawala ko lang eh. Nakikita ko yung buong kwento ni Mary doon na talagang Diyos si Mary, yung Legion of Mary nila. Diyos talaga si Mary, grabe. Asawa pa nga siya ni God the Father. Oh, yes, nabasa ko mismo doon. Welcome my spouse. Oh, grabe. Ano yung blasphemy na, no? Blasphemy ang talagang Diyos talaga sa si Mary doon. Kaya nga, ito sila dyan sa area na yan. Okay. So ngayon, tatandaan natin, yan ang very purpose kung bakit si Jesus ay Panginoon. Kasi by virtue of His death and resurrection, God exalted our Lord and was given absolute authority not only in heaven but also in earth. Lahat, walang creatures na hindi subject sa kanyang rule. Okay? Ang kanyang lordship ay above sa lahat ng Lord. Ang kanyang kingship ay above sa lahat ng mga kings of the earth. Okay? Kaya nga, kung ang kandidato na kumakampanya at hindi kinikilala ang lordship ni Christ, mag-isip ka na, kapatid. That's a moral issue. Ang laban natin sa mundo ito is a moral issue. Kaya nga, any candidate na nagpo-promote ng abortion, nagpo-promote ng same-sex marriage, nagpo-promote ng divorce, ay you better watch out, kapatid, kasi yan ang laban natin. Ang laban natin is morality. Hindi partisan, hindi yung leanings mo sa party ang laban natin. Ang laban natin ay yung standard ng righteousness ng Diyos. For righteousness exalts a nation. Okay? So yan po ang ano natin. So sa atin, ang lahat ng enemies ni Christ ay magbabow down sa Kanya. Lahat ng tao, lahat ng creatures, walang hindi. Sa ngayon, yung iba yung nagbabow down, yes, eventually, ang history, doon mapunta yan. Lahat magbabow down kay Christ. Pati enemies niya, lahat. Okay? Pero sa akin, nag-start na. Amen? Yan isang maganda. It is a present reality sa atin yung pag-aari ni Christ na yun. Kaya na, kahit na minsan tayo nakakadalo ng Jesus reigns, si Jesus ang kawin natin. Amen? Kaya wala ng t-shirt ng Jesus reigns. Si Jesus ang hari natin. Ang mahirap doon, meron kang t-shirt ng Jesus reigns, pero si Jesus hindi mo Panginoon. Yun ang mahirap doon. Diba? May bother ka ng Jesus reigns, pero hindi naman siya nag-ahari sa buhay mo. Ikaw pa rin nag-ahari sa buhay mo. That's yung ano. Yun yung isang irony. Okay. So ngayon, sa Shema Israel na lagi natin i-recite, ito yung unang-unang statement.
Tatandaan nyo, ang Shema Israel ay napaka-importante nito sa kanilang prayer. Ganito nga ang kanilang ginagawa. Yan, no? Pag nagpipray sila, nilitiro talaga nilang sinulat yung Shema Israel. Nakita niyo, may apat na inscription, lilit na sulat niyan, nakalulong, nakapold ng maliliit na magkakasya sa may box na yan. Isa rito, isa sa kanilang kamay dito, sa right hand. And then, every time they worship God, sinusuot nila yan bilang paggalang sa kanilang Diyos, pagsamba nila sa kanilang Diyos. At ito yan, lalo na ito, pag nire-reset nila itong Shema Israel, kailangan suot-suot nila yan. Nakasulat, itong very words na ito, actually mahaba pa yan eh. From verse 4 up to verse 9, yung nakasulat sa scriptures, yung mini scriptures nila. Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. So nakita nyo yung unang-unang premise, ano, na ito yung pinaka-central na declaration ng Shema Israel. Yung alin? Yung unity ng Godhead. Ang Diyos na sinasamba natin, yun mo araw-araw nilang nire-recite siya. Yung mga anak nila, naiintindihan nila kung ano ibig sabihin ng Shema. Na ang Diyos nila ay isa, at ang Diyos nila ay Panginoon. Only one Lord. Okay? Sa atin, naiintindihan natin yan, the unity of the Godhead, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Okay? And the fullness of our Lord dwells sa ating Panginoong Jesus. Okay? And then ito na po yung Shema Israel, yung kanyang prelude. Alam niyo ba kung bakit gano'n na lang katindi yung kanyang pag-honor sa Shema Israel? Kasi ito yung promise kasi. Yung Shema Israel ay pagkilala sa Lordship ng ating Panginoon. Okay? Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Yun yung first statement ay pagkilala sa Lordship ng ating Diyos. Hindi darating sa iyo yung blessings na to, yung verse 1 to 3, pag hindi mo kinilala yung Lordship ni Christ. May promise yan eh. Yan yung promise, oh. Kaya central sa Shema yung commandments ng Diyos na ituturo mo sa mga anak mo. Central yan. Now this is the commandment and the statutes and the judgments which the Lord your God has commanded me to teach you that you might do them in the land where you are going over to possess it. So that you and your son, what? Unang-una, ay magkakaroon ng takot sa Diyos. Kasi pag ang anak mo hindi nagkaroon ng takot sa Diyos, panigurado hindi ito papalain ng Diyos. Kaya ang trabaho ng parent ay turuan mga anak na matakot sa Diyos. Huwag lang yung puro pag-aaral. Huwag lang yung isustain mo lahat ng pangailangan niya. Alam niyo ba, ang magulang na hindi niya tinuruan ng anak niya na matakot sa Diyos is a failure on the part ng parent. Failure po yan. Kasi yan ang unang-unang context ng Shema. That your children might fear the Lord your God and to keep all His statutes and His commandments which I command you all the days of your life. Sabi nga ni Brother Rick, ang bata kasi ng iyo, 12 years old pa lang, nag-aaral na ng law. 12 years old. O, sa atin ang dibu, 14. Sa kanila, bago ka magdibu, alam na nila ang law. Eh sa atin, 40 na, 20 years old na. Binatang, butante na, hindi pa rin alam ang law. O di ba? Nakakaya yun. O, there's something wrong. Marami pa tayong uumpisa na kapatid. Pero okay mag-alala. That's because of our ignorance. Tanggapin natin yun. Failure tayo. Kaya na, we have to repent and acknowledge natin na kung saan tayo nag-fail and then lumapit tayo communicate po sa Panginoon kung anong gagawin natin. Okay? Tutulungan tayo ng Panginoon sapagkat sa atin ng Holy Spirit to help us in our weaknesses. Ang mahalaga lang yung pag-recognize, Lord, failure ako nito. Maganda yun. Hindi nakakaya yun. It is humility before God. So that siya yung magpatrabaho sa iyo. Okay. So that your son might fear the Lord your God to keep all His statutes and His commandments which I am commanding today all the days of your life, that your days may be prolonged. Pagpapalain ka ni God, papahabain niya, palalawigin niya ang buhay ng iyong mga anak. Nakita mo ang blessings ng Diyos sa mga anak if you keep His words.
And then sabi niya, "O Israel, you should listen, be careful to do it, and it may be well with you." Para sa iyo yan, for your own advantage, for your own good. Pag tinuro niya sa mga anak mo, hindi nyo napapansin mga, especially new generations ngayon, cut off na sa ano? Cut off na sa maraming bagay. Lalo na itong advent ng mga gadgets. Alarma tayo mga magulang, lalo ay mga Kristiyano. Tignan niyo yung anak niyo, baka gadget pa ba yan o ang gadget nila yung anak mo, lumalaw siya, o gadget ng alam mo. Tapos hindi mo na mamonitor yung gadget mo. Saan siya nakakarating? Puro na yung mga tinig niya sa social media. Mag-ingat sa mga kapatid. Ang trabaho natin, turuan natin maging godly mga anak natin, turuan natin maging matakot sa Diyos. Yan ang role natin. And it may be well with you. Aanihin mo yan, makikita mo ang Diyos sa samahan na papapalain niya ang anak mo. Kasi pangako yan sa mga Israel, that you may greatly multiply, lalaw, dadami ang kanmo. Ang kanmo na may takot sa Diyos. Just as the God of your fathers has promised you a land flowing milk and honey. Yan ay symbol ng buhay, abundant life in the Lord. Okay? And then ito na po yung Shema Israel. So, ang unang-una dito ay tuturuan ko yung anak ko na kilalanin ang ating Diyos na hindi lamang basta Diyos. Ituro mo sa kanya, hindi lamang siya basta creator, hindi lang basta father. Ama namin nasa langit, Ama namin banal, hindi lang po maganda yon, pero hindi lang po ganun yun. He is Lord. Ituro niyo sa inyong mga anak, He is Lord. Kaya the way they address God, the Lord our God. Parang Yahweh Elohim. Kung babasahin mo sa Hebrew language. Bagamat yung Yahweh, hindi mo ma-pronounce, hindi natin ma-pronounce yan, nilagyan lang ng vowels para na mabasa lang natin. Para lang sa akin yung Yahweh Elohim. The Lord our God is one Lord. Yan muna ang unang-unang premise ng Shema. Kilalanin ng mga magulang that Jesus is Lord. Kilalanin ng mga anak that Jesus is Lord. Diyan tayo mag-umpisa. Amen po ba? Pagkilala sa Lordship ng ating Diyos. Pag sinabing Lord, He has authority. He is our ruler. He is our master. He is our owner. Kasi binili niya tayo. He is our Savior. And He demands absolute changing loyalty. Alam niyo mga kapatid, ang Diyos nag-demand sa atin, hindi lang pure effort ng tao yan. Pag si God ay nagkuman si God, be holy for I am holy. Alam niyo ba mahirap maging holy? Kung wala ang grace ng Diyos. Alam niyo ba na mahirap pag-obey? Si God lagi nag-demand ng pag-obey. Alam niyo ba sa ganang atin mag-obey, kaya mag-obey si God? Ang tendency natin is always disobedience. But because of the Holy Spirit, but because of the grace of God in us, we can obey. Okay? Tinutulungan tayo ng Holy Spirit sa weaknesses natin. Nakaintindihan tayo doon. Kaya rito, sa Shema Israel, dinidemand dito no, ng Panginoon, you shall love the Lord your God ng buong puso, ng buong kaluluwa at buong lakas. Puso, kaluluwa at lakas. Ibig sabihin, buong being mo, iibigin mo ang Diyos. Without God, without the Spirit of God, without the grace of God, we cannot do it. Tama? Ako, sa personal testimony ko, I'm a man of many weaknesses. Katulad lang din, magkakaparehas lang po tayo. Pero nakita ko ang grace ng Diyos. Tinulungan niya ako sa kainahan ko. At ganoon din ang gagawin ng Diyos sa inyong lahat. Kaya huwag kayong maiiyak, huwag kayong mapokondem sa mga sarili ninyo if I tell the truth about the Scriptures. Tutulungan tayo, meron tayong Diyos na tumutulong sa amin. The Lord is our helper. Amen po ba? Kaya ang gagawin natin, let's humble ourselves to the Lord and let us comply sa Kanyang commands at sabihin mo sa Kanyang, Lord, I am weak. Alam niyo ba, ang isang very powerful na statement ni God sa Scriptures, sinabi ni God, my grace is sufficient sa iyong weaknesses. My grace is sufficient for you. Pag mahina ka, lalong nakikita mo yung
yung kanyang kapangyarihan sa buhay mo. Siya rin ang tutulong sa iyo. I have seen that many times. Week na week ng flesh ko, hindi ko na kaya. Tinulungan ako ng Panginoon. Nagpakumbaba ako sa Lord, tulungan mo. Tulungan mo kung makakapag-uwi sa iyo. Tulungan mo kung mahalin kita. Tulungan mo kung mahalin ko ang ilo mo. Tulungan kami gadi. Kesa sa yung proud ka, yung parang self-sufficient ka na, kaya ko yan. Hindi. Kung nag-rely ka sa sarili mong lakas, mas delikado yun. Okay? So, okay mag-alala. Alam ng Diyos yung ating limitations, kaya nga we need God. We cannot live without Him. Amen. Makukumpay natin ito, maiibig natin ang Diyos ng buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Just believe and ask God na tulungan tayo. Amen? Amen? Kasi sumasa atin ang Holy Spirit. Yung pag-submit sa Lordship niya, hingiin mo sa Panginoon, tulungan mo mag-submit ako sa authority mo completely nang without any complaint, without any reservation, magpapasa ako sa iyo kapangyarihan. Lord, patawarin po ako sa aking mga pagiging rebelde. Yan, amin mo yan kay God. Doon ka mag-start, and then the Lord will help you tulad ng ginawa niya sa akin. Amen. So, ang dinidemand ni God ng Lordship ng Panginoon is total, unchanging loyalty, absolute obedience, sapagkat sabi ng Panginoon, you call me Lord, Lord, and hindi mo ginagawa yung aking ginagawa. So that is inconsistent confession. Ayaw ng Panginoon ng, alam ko yung natawag na, yung sabi ko sa yes kami yung fruit salad, religion. Ayaw niya ng mixture. Di ba? Pag sama-samahin yung iba't ibang konsepto ng ibang religion, sama-sama tawagin mo yung God. Ayaw ni God. Gusto niya siya lang. Buong puso mo. Kaya na dito, kasama dito, yung pag-e-edge sa Shema, para matupad yung pangako ng Diyos sa atin, ay ituturo kami anak, i-educate ko sila about the Lordship of our Lord Jesus Christ. You shall teach them diligently to your sons, and shall talk of them when you sit in your house, when you walk by the way, and when you lie down, and when you rise up. You shall bind them as a sign in your hand, and they shall be as frontlets in your forehead. You shall write them on the doorposts of your house and on your gates. What does it mean? Anong ibig sabihin ng Shema? Na yung anak mo, ito mga kapatid, ito ang pinaka-gauge itong Shema. Ituturo mo kung kaya kung turo yung anak mo, diligently. Turo mo, unti-unti. Yung anak natin, andin yung foolishness eh. Alam natin yun. Andin yung foolishness ng mga anak natin. Yung kailang kabataan. Pero sa matyagang pagtuturo ng magulang at pananalig sa Panginoon at habang ng Espiritu ng Panginoon Diyos, tutulungan niya na lalahanin yung anak natin sa stature ng Panginoon. Ngayon, paano malalaman na talagang na narating na ito ng anak mo? Pag nakita mo yung anak mo na ang buhay ay tinitignan niya nasa perspective ng Lordship ni Christ, then that is a wonderful sign or leverage para makita mo na nasa tamang track ka na. Tinitignan na ang buhay, sigad na. Lahat ng kanyang mga hopes and dreams, aspiration is governed by our Lord Jesus Christ. Pero pag hindi, pag puro sarili niya pa rin nakita mo sa anak mo, kapritso niya, kung anong gusto niya, siya'y masunod, yung layo na, ay, naku, hindi magandang sign niya. Papunta ng impyerno ng anak mo. And you have to save him by the grace of God. Amen? Kaya matyaga ang pakituro. Hindi ito one sitting. Hindi ito madaling trabaho mga magulang. Mahirap ito. Ako rin, tatay din ako. Nakita ko rin yung hardships nito sa mga anak. Abagalan ng Panginoon na talagang ang Diyos talagang tumutulong din sa ating mga kahinaan para yung mga anak natin lang sa ayos ang buhay nila. Pero huwag na huwag ititignan na ang anak niyo okay siya dahil nakapag-aral siya, dahil magaling naman siya sa school, o dahil may trabaho na siya, huwag ititignan na yun ang tagumpay niya. Hindi. Ang tagumpay, ang base ng tagumpay sa anak, ganito. Pag ang isip niya, si Lord lagi ang central ng kanyang buhay, ang pinaka-goal ng kanyang mission sa buhay ay si God, yung pagpapailalim sa Lordship ni Christ, yun na ang magbibigay ng kapahingahan sa puso mo. Lord, salamat po, Panginoon.
Narating ko ito dahil sa habag mo, hindi dahil sa lakas ko. Amen? Yun lang po yung ibig sabihin nun. God's words give them the perspective in the framework within which they see the world, that they see their own lives. So nandoon na si God, central na. That the Word of God controls everything they do, in all their activities are governed by the words of the Lord. Parang nakatatak na sa puso nila yung salita ng Diyos. Kasi ang ibig sabihin po ng yung box, nakatatak dito, naka-imprint na sa pocket nila. Tayo hindi natin kinakailangan maglagay ng box dito. Gaya ng Israel. Sila ang pausuin natin dito yun. Susulat natin sa maliit na maliit, lalagyan dito. Sa sangpa tayo, ganun din tayo parang mga hudyo. Gusto nyo ba gawin natin yun? Hindi, kasi symbolism lang yun eh. Ang mahalaga, sa isip mo, sa puso mo, si God. Okay? Ang arm ay gawa, ito yung lakas mo eh. Kaya buong isip, buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Yung dito, tinakamit ang buong lakas mo, pabilikuran mo si God. Yun ang ituturo mo sa anak mo. Amen? Otherwise, balik tayo sa basic, maglalagay ka rito ng box dito, tsaka dito. Diba? Joke lang po yun. Okay? So, ikakrap ko na po rito yung aking message. I hope na naintindihan natin yung the very concept of the Lord our God. Pag sinabing the Lord our God, we are talking about His authority over us. That He is our Lord, our King. That our God is a lawgiver. Hindi po siya katulad ng ibang Diyos na Diyos lang siya. Kung kailan mo na siya kailangan, punta ka lang sa Kanya. Para yung mga Buddhist, wala silang commitment sa Diyos. Pero pag may time sila, dalawaran sila, magbigila sila ng alms, pag sinibila sila ng insenso, okay na. Actually, hindi po Kristiyano, gawin nila agad eh. Lalo lang kailangan nila si God, may problema sila, pagsawi sila. Pupunta sila kay God para magbigay ng alms, magsindi ng insenso, pagpapakataganta. Ganun galing sa Buddhist concept yan eh. Ina-adapt na sa Christianity. Ang Diyos natin is Lord. Kaya nga, the Lord our God, He is King, He is ruler. Dapat po siyang katakutan. Kasi He is our judge. Okay? Ang mag-judge sa atin, ang ating Panginoon. Kanino ba yung mga kapatid? Kaya nga magandang tanong yun, ang ating youth. Ano ang pangalan ng Diyos? Lord ba o God? Ang sabi ng Bible, i-address mo siya, the Lord our God. Nakakaintindihan tayo doon. Okay, tayong lahat ito ngayon, tayong malaki. Salamat, Ama, sa pagpapahayag mo ng iyong sarili sa amin. Lord, ang lahat ng aming pangunawa ay galing lamang sa iyo. Lahat ng aming kakayanan ay galing sa iyo. Kami ay nakakasunod dahil tinutulungan mo kami sa aming mga kahinaan. Ikaw lang, O Lord, ang nagbigay ng inisyatiba upang magawa namin ang isang bagay. Dahil ang iyong habag ay ibinubos mo sa aming mga puso sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Salamat po, Ama, nung ibinigay mo sa amin ang iyong buktong na anak na si Jesus. Nagkaroon kami ng pag-asa, nagkaroon kami ng kinabukasan. Kaya nga, O Lord, ang confession ng aming mga labi at laging sambit ng aming puso't isipan, si Jesus ang aming Panginoon. And Lord, we will submit sa Kanyang authority sapagkat siya ang ibinigay mo sa amin as mediator upang, Panginoon, ang lahat ng aming pagsamba sa iyo ay makarating sa iyo at kami pagpalain mo. Ama, salamat po sa Espiritu Santo na kumikilo sa aming kalagitnaan, na tumutulong sa aming kahinaan, na nakipag-communicate, Panginoon, upang ang aming mga panalangin ay may parating sa iyo sa pamamagitan ng Panginoon Jesus. Lord, we need you. Without you, we can do nothing. Lord, we are weak.
ang tendency namin pag wala ka, Panginoon, is perpetual backsliding. Lord, help us. Tulungan mo po, Panginoon, ang mga magulang na makasunod sila sa Shema Israel. Patawarin po, Panginoon, ang ilang mga makukulang kung ang naging goal nila is materialism. Kung ang naging goal nila ay ano pa mang ibang bagay sa buhay nito other than sa purposes mo, Panginoon, sa amin. Lord, help the parents na maging maturuan ang kanilang mga anak until they become God-fearing. Until, O Lord God, na dumating ang time na central na sa buhay nila, na sa puso't isipan na nila, ang iyong mga kautusan at lahat ng mga tagubilin. Lord, help us na kami mga magulang ay maintindihan namin na ikaw ang maging sentro ng lahat sa aming buhay, na ikaw ang nag-govern ng lahat, even our future, our direction. Because without you, we can do nothing. Help us, O Lord. Tulungan mo rin po ang aming bayan sa nalalapit na eleksyon. Habang ang aming mga kababayan ay hibang na hibang, O Lord, sa halalan na ito. At buong pagkatao nila ay binibigay na nila dito. And they forgot you, Father God, our God. Lord, help us, our nation, na huwag kami ma-divide tuwing panahon ng halalan. Bagkus, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong Espiritu Santo ay ma-unite kaming lahat. Sapagkat wala nang ibang unity na available sa mankind except the unity na galing sa iyong Espiritu Santo na habag mo sa amin. Lord, help us, kami as a church, na mag-function kami as salt and light sa mundong ito na napakadilim. Sa mundong ito na perishing and decaying, kami ay maging salt. Lord, manindigan kami ayon sa iyong panawagan sa amin, that we stand in your righteousness. Doon kami kakatig, hindi sa mga leanings namin sa mga politiko, kundi sa iyong mga tagubilin sa amin, sapagkat ang iyong nais, O Lord, ay righteousness and justice. Hindi lamang sa iglesia, kundi sa buong Pilipinas at sa buong daigdig. Ito ang nais mong ipangiral. And Lord, help us to stand in your truth, to speak about your word fearlessly sa puno ng Espiritu Santo. So help us, God, and direct us as one holy church, that may your name be glorified sa aming pagsamba at sa lahat ng aming ginagawa. Tulungan mo po ang aming mga youth na mai-prepare, O Lord, sila in service para sa iyong kaharian. That they may be learned, O Lord, sa iyong mga katuruan upang sila ay maging kagamit-gamit bilang isang manggagawa sa iyong kubasan. Help us, O Lord, and sustain us. Thank you for everything na tinuro mo sa amin sa araw na ito. In Jesus'